na si Erwin Tulfo ay walang alam sa pagiging senador niya, na ang unang requirement niyan, mabuti pa pinuntuhan ito ni Senator Robin Padilla, na bilang mga senador, bilang mga mambabatas, ang isa sa unang obligasyon ng isang mambabatas ay sumunod at magpatupad ng batas. Yun po, no? Although hindi sila law enforcement, ang ibig sabihin po, sundin mo ang batas at kung kinakailang ipatupad mo ang batas. Yan ang ibig sabihin ni Senator Robin Padilla. Tama po, which coincided doon sa pagpupunto na ginawa ni Supreme Court Retired Justice Noel Tiham, that Erwin Tulfo can be subjected to a disciplinary action including expulsion, no? Kagaya din po kay Risa Hontiveros na itinuturo ng mga witnesses na nagtatanim witness, nagmamaniobra at nagmamanipula sa tinatawag na witness tampering modus operandi. At dapat nga ito ay inimbestigahan sa Senate Committee on Ethics at dapat ito sila ay pinapatawan ng disciplinary action. Nagpapakita po ito ng malubha na kalagayan ng kakulangan sa kapasidad at kakayanan na maging senador ang mga kagaya nito ni Erwin Sylvester Tulfo, the great pretender and the great law bender. Talas na pagpupunto hinggil sa kaganapan kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee investigation hinggil dito sa nananatiling the biggest scandal of corruption and plunder for the last century sa gobyerno natin na nagaganap at naganap sa ilalim po ng administrasyon ng Marcos at Romualdez. Ayan, ayusin ko lang ang ating plastada. Ayan. Maliban po sa mainit na pagsasagutan kahapon sa pagitan po ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson hinggil po sa usapin ng objectivity at impartiality na naoobserbahan po ng hindi lamang ni Senator Marcoleta, kundi pati na rin po ng mga mamamayan na sadyang inililihis, sadya pong pinapapunta sa malabong mga pagtingin at mga kaganapan na parang nagiging chapsoy tuloy ang punto na pinatutunguhan ng mga nagaganap na Senate investigation na ito, matapos po na ito ay pinamunuan ni Senator Ping Lacson sa maniobra nila ni Senator Itbulaga Tito Soto. Of course, ang nag-orchestrate at nagpasimuno po ng naturang mga balasahan o pang-aagaw sa liderato sa Senado, walang iba po kundi si Marcos Jr. at sila Romualdez. At ito po ay ginawa nila upang hadlangan na sumabog at umabot ang iskandalo ng kriminal na pananagutan hinggil po sa paglaganap ng tinatawag na sistematiko at well-organized na sindikato sa pagpapatakbo ng gobyerno, lalo na po itong malaganap at malubha na pandarambong sa kabanang bayan na dito pa lamang sa flood control projects na mga anomalya, umaabot na po mga kababayan sa mahigit 1 trillion pesos ang ninakaw at dinambong ng mga politiko na kasangkot at kasabwat ni Marcos at Romualdez sa pangunguna po ng kagaya nila Saldico. At syempre nakinabang din ang mga kriminal na operator sa loob ng DPWH na mga magnanakaw at ang sindikato ng kriminal na mga contractors na ito. At kaya nga inunahan na ni Marcos na mangyari yan kung si Governor Chavit Singson pa na kunwarian niya na siya ay nagpapaimbestiga pero minamaniobra niya na kapag lumalapit na ang pagsabog ng issue at iskandalo papunta sa kanya at kay Martin Romualdez, kaagad-agad itong nagmamaniobra. The way they attack and made a political coup o kudeta ang pag-agaw sa liderato at mayoriya ng mga senador noong kasagsagan na ang namumuno nitong Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcoleta na hindi makokontrol at madidiktahan nila Marcos at Romualdez at ganon din po si Senate President Chis Escudero.
Ngayon, pagkatapos po ng mainit na balitaktakan na yon sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Lacson, umiksena din po ito sa plenary si Senator Erwin Tulfo na tinatawag na si Sylvester Tulfo. Erich ba or Erin? Sylvester Tulfo. Yan po ang ginamit niyang pangalan para maka-obtain po siya ng US visa. At ito po ay hindi pa na-clear, no? Kasi sinorender niya po ang kanyang US visa at the height ng controversial na issue, kaya hindi siya makonfirma doon po sa Commission on Appointments nung siya ay dinalaga pa ni Marcos Jr. bilang secretary ng DSWD. So nagkaroon siya ng ibang pangalan, kaya nga ang tawag ni commissioner dati ng COMELEC, itong another controversial, no? At talagang puno din po ng controversial ng mga controversies ang kanyang pagpapahayag kapag bumanat po ito. Si Attorney Rowena Binguanzon, sabi niya, itong si Sylvester Tulfo, hindi lang pala ito citizenship bender, kundi law bender din. Mga kababayan, kung saan ginamit nga niya yung pangalan na Erin Sylvester Tulfo bilang peke, fictitious name na ilusot niya sa kung anong kadahilanan at bakit nakakuha siya at nakadiskarte ng US passport, no, mga kababayan, including yung US citizenship niya na hindi niya diniklara until ito ay nagkaroon ng iskandalusong pagsambulat ng binuko ito ng isa sa mga asawa, yata niya yon, ang nagpunta sa Commission on Appointment at ipinakita na ito ay nagkaroon ng isang anomalous circumstances on why itong si Sylvester Tulfo alias Erwin Tulfo ay nagkaroon ng US citizenship and US passport. At nakapagsilbi pa yata ito ng ilang taon, 1 or 2 years, sa US Army, no? Hindi naman na-deploy yata sa combat. Okay? So, itong si Sylvester Erwin Tulfo ay hindi lang law bender, kundi great pretender din, no? Yun pong tawag sa kanya ng mga netizens ngayon, no? And even to the point na sa kanyang naging pahayag na dapat daw kung kinakailangang i-bend o baliin ang batas para lamang masunod ang popular na pananaw ng tao, ay gawin natin yon kasi yon ang ating tungkulin na dapat umaayon sa pananaw at demand ng mga tao. At kung may batas na hindi umaayon dyan, ay dapat tayo ang mag-bend ng batas na yan upang sumang-ayon yan sa kagustuhan ng taong bayan, no? Parang ganun ang kanyang pagde-deliver. Kasi I was on a seminar lecture ng sumambulat itong pagkakalat na naman ni Erwin Tulfo, no? Diyan sa Senado. Okay. Nag-react pati hindi lang si former COMELEC Commissioner Attorney Binguanzon, kundi pati ang retired Justice sa Supreme Court na si Justice Noel Tiham, na sabi niya ito ay iskandaluso na pagpapahayag ng isang senador at mukhang hindi niya alam at hindi niya naiintindihan, nitong referring to Erwin Tulfo, ang kanyang oath of office, no, nanumpa ka na susundin mo at ipapatupad mo ng walang pagsasaalang-alang ang batas, ang saligang batas at lahat ng batas ng Republika ng Pilipinas. So help me God. Di ba may ganong portion yan sa mga oath of public office, no, sa mga public officials, no, that include ang mga senador, even si Bongbong Marcos Jr., nanumpa yan, pati sila Saldico, sila Romualdez. Pero anong ginawa nila? Pagnanakaw, pandarambong, pang-aabuso sa poder, panluloko at pandurubo sa taong bayan. So, sabi ni Justice Tiham, Noel Tiham, itong si Erwin Tulfo ay pwedeng tanggalin at disiplinahin at the minimum sa pagiging senador, sapagkat ipinapakita niya ang kanyang hindi lamang kamangmangan sa batas, kundi ang kabaluktutan ng pag-iisip na lalabagin niya ang batas. Okay? So, seryoso po ang ganong pananaw ng isang justice
na nag-retire na, bagamat retirado, pero ito po ay nirerespeto din ang kanyang mga legal opinions at mga pananaw nitong ni Justice Noel Tiham. Okay, pero maliban po dyan, ako po ay may gustong puntuhan bakit ko tinatawag na si Sylvester Erwin Tulfo ay hindi lamang low bender, kundi great pretender din po. At binabanggit ko nga sa aking Facebook post na ang pagkakaroon ng isang Erwin Tulfo bilang senador ng Pilipinas, idagdag mo pa si Tito Soto at mga kabalahibo nila, ay pagpapakita na nabubulok talaga at puno ng anomalya ang ating electoral and political system. At nagpapakita din po yan kung anong antas lang mayroon na abot ang mayoriya ng ating mamamayang Pilipino kapag pag-uusapan po ang political maturity. Kasi naibubuto pa rin, naipapalusot pa rin at naipapanalo ang mga kagaya nitong baluktot ang kaisipan, walang alam sa batas at nagmamarunong pa at pretender pa na si Erwin Tulfo. Okay? Pero bago po niyan, dapat hindi na nga ito pinayagan ng COMELEC na maging kandidato. Alam po ba ninyo na may provision po sa batas, no? Na kapag ikaw ay may conviction of moral turpitude na kaso, halimbawa, libel or cyber libel, rape, yung malversation, graft, no? Mga moral turpitude na mga kaso. Ibig sabihin po, apektado ang iyong moral probity and moral integrity. Kaya tinatawag yan na cases involving moral turpitude. Hindi ka po pwedeng ma-appoint, hindi ka pwedeng ma-elect sa anumang public office, appointed man or elected. Dahil nga, yan ay nasa batas, no? Kung hindi ako nagkakamali, sakop po yan ng Code of Ethical Standards and Professional Conduct ng mga public officials, if I am not mistaken. But there is a requirement in law na hindi maa-appoint at hindi mai-elect o pwedeng tumakbo sa anumang public office ang kagaya ni Erwin Tulfo, ni Erwin Sylvester Tulfo, na mayroong conviction of a case or criminal case involving moral turpitude. Si Erwin Tulfo po ay may 2 counts of final conviction at the Supreme Court sa crime of libel. Ang libel po ay isang crime of moral turpitude, ang kanyang degree. So under the law, hindi dapat yan tinanggap at pinayagan ng COMELEC na pinakandidato at kung kaya nakalusot pa rin itong si Erwin Tulfo. So bakit pinayagan ng COMELEC yan? Sapagkat alam natin na ang COMELEC ngayon under George Garcia ay bata-bata yan ni Marcos at nila Romualdez, sindikato rin. Si Benny Abante nga hindi na nanalo sa eleksyon pero naging COMELECted bigla at naging congressman itong si Boy Banal na aso, Santong Kabayo, no? Talo yan sa eleksyon sa 6th District of Manila. Ganon din po itong Gabriela NPA Lover, NPA Recruiter Party List. Hindi naman ito nanalo. Ang nanalo ay ang Duterte Youth Party na may 3 seats, no? More than 2 million ang boto. Hindi nakaupo, hindi pinaupo at ang pinaupo yung nagpapabagsak sa gobyerno at kasabwat ng mga teroristang operatiba ng CPP, NPA, NDF like itong Gabriela NPA Lover Party List. So what can we expect from a COMELEC like having a syndicate operation like George Garcia, kung bakit nakakapagkandidato, nakakalusot at naipoproklama pa itong si Erwin Sylvester Tulfo? Sapagkat ang libel conviction ni Erwin Tulfo, hindi lang po Regional Trial Court, kundi pati sa Supreme Court, the last and highest court in terms of finality of decision, nagkaroon po siya ng 2 counts of final conviction of libel. Hindi lang po siya nakulong for whatever reason, parang nagbayad o kaya naglapse yung kanyang jail sentence, pero it is already a record. Nasa record po yan ng Korte Suprema at ng ating gobyerno that Erwin Tulfo was convicted or is a convict of a moral turpitude crime, libel, involving moral turpitude. At sa ilalim ng batas po, hindi pwede yon. At ipinagbabawal po yan na ma-appoint o ma-elect o kumandidato man lamang ang isang
individual na mayroong conviction of a crime involving moral turpitude, which includes libel, cyber libel, rape, graft, yan mga thief, pagnanakaw o pangungurakot. Ang kanyang kaso na dalawa, convicted siya. Record po yan, na na-convict siya and up to the Supreme Court talaga. So, bakit ito nakatakbo? Bakit nakakandidato at naproklama pa, Yan ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa Facebook post ko na puno ng anomalya, puno po ng irregularidad at kabulukan ang electoral and political system ng Pilipinas. At mababa pa rin po ang antas ng pampolitikang maturity o ang hinog at mataas na pananaw sa pangpolitikang kalagayan ng ating bansa kung bakit po during elections nagkakaroon pa po ng panluloko at palusot at nananalo pa rin po itong kagaya nila Tito Soto at nila Erwin Tulfo. So, isa po yun, napunto ko bakit great pretender ito si Erwin Tulfo. He does not belong to the Senate. He does not deserve and he is not allowed by law na tumakbo dahil nga mayroon siyang conviction of moral turpitude crime which is with finality of decision sa Korte Suprema. Okay. Pangalawa, hindi rin po dapat siya tumakbo o pinatakbo ng COMELEC sapagkat gray area yung kanyang pandaraya. Yun po ay isa ding moral issue. Dinaya niya ang kanyang citizenship at ang kanyang mga papeles peke. At upang hindi siya managot, hindi ko alam bakit hindi pa po siya hinahabol ng US government sa kanyang fraud po yun, fraud. Pag sinabing fraud, yan po ay isang krimen ng pandaraya at mga pagmaniobra at manipula gamit ang illegal na mga hakbang, fraud. So yung parang kung ang equivalent ng fraud, nang iistapa ka. So ang citizenship niya sa pagka-Amerikano niya, inistapa ni Erwin Tulfo, kung ang pagbabatayan mo ang definition ng fraud. Hindi niya ito itinanggi, hindi niya rin ipinaliwanag. So ito ay pangalawang ground yan, na hindi dapat siya pinayagan na maging kandidato. Subalit dahil nandyan na po yan, walang ginawa ang COMELEC na sindikatong ito, kundi ipagpapatuloy ang kasindikatuhan kung bakit nagkakaroon ng Benny Abante, Erwin Tulfo at mga Gabriela NPA Lover Party List na nakakalusot in spite of the fact that they are not qualified or even they are not supposedly maging bahagi ng Kongreso. Okay. Ngayon, ito pa ang katawa-tawa kay Erwin Tulfo. Ang kanyang logic kapag popular daw at kapag ito daw, by the way, pwede pa pong habulin si Erwin Tulfo. Pero dapat tatakbo ka na niyan sa Korte Suprema. Certiorari o kaya yung ginamit sa kay dating Chief Justice ni Noynoy Aquino na pinatanggal sa panahon po ni Pangulong Duterte, itong si former Chief Justice Sereno, co-waranto. Ibig sabihin po, iko-question ngayon sa Korte Suprema ang legality and validity of the occupation of office or assumption of office ni Erwin Tulfo, ni Sylvester Erwin Tulfo, sapagkat from the very start, void ab initio. Meaning, from the very beginning, void, fraud, fraudulent ang kanyang pagkakaupo at pagkakaproklama bilang senador. Dahil nga, binaliwala ng COMELEC itong issue ng tinatawag nating conviction of a crime involving moral turpitude, which Erwin Tulfo ay mayroon po siyang conviction of libel 2 counts with finality of decision sa Korte Suprema. So, ang isang recourse dyan, kung hindi man certiorari, posible ay ang co-waranto. Pag sinabing co-waranto, from the very start, illegal ang pag-occupy o pag-assume ng office dahil walang bisa sa batas, void ab initio. So, ang remedial procedure sa korte, ayon doon sa mga napag-aralan at nakita ni Ka-Eric, either co-waranto yan na case or petition for certiorari para isite na nag-abuso ang COMELEC sa pagpayag at naging illegal ang aksyon ng COMELEC ng isang convicted criminal with moral turpitude na crime like itong case ni Erwin Sylvester Tulfo ay pinayagan pa rin
tumakbo kaya nakalusot sa senador. Okay. Ngayon, punta natin itong kanyang baluktot na logic. Sa pool sa sinabi ni former Commissioner and Attorney Bing Guanzon na si Erwin Tulfo ay walang alam sa pagiging senador niya, na ang unang requirement niyan, mabuti pa pinuntuhan ito ni Senator Robin Padilla, na bilang mga senador, bilang mga mambabatas, ang isa sa unang obligasyon ng isang mambabatas ay sumunod at magpatupad ng batas. Yun po, no? Although hindi sila law enforcement, ang ibig sabihin po, sundin mo ang batas at kung kinakailang ipatupad mo ang batas. Yan ang ibig sabihin ni Senator Robin Padilla. Tama po, which coincided doon sa pagpupunto na ginawa ni Supreme Court retired Justice Noel Tiham that Erwin Tulfo can be subjected to a disciplinary action including expulsion, no? Kagaya din po kay Risa Hontiveros na itinuturo ng mga witnesses na nagtatanim witness, nagmamaniobra at nagmamanipula sa tinatawag na witness tampering modus operandi. At dapat nga ito ay inimbestigahan sa Senate Committee on Ethics at dapat ito sila ay pinapatawan ng disciplinary action. At the minimum, sinususpend ito o kaya pinapatalsik by way of expulsion. Ngayon, may punto po dito si Senator Padilla, Robin Padilla, at may punto na tumugma doon sa pananaw ng isang retiradong hukom ng Korte Suprema na si Justice Tiham, na ang pagiging inosente, kunwari, pero ignorante sa batas ni Erwin Sylvester Tulfo at ang kanyang paggigiit, no? Iginigiit pa rin niya na tama na baliin, baloktotin ang batas basta kung ito ay tumutugma sa kung ano ang popular na opinyon ng taong bayan, is a very dangerous case of a senator who does not only understand but also openly violates his oath of office, which is nanunumpa siya na susundin niya ang saligang batas at lahat ng mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Ayun. So, ang propensity o itong kahambugan ni Tulfo, ni Sylvester Erwin Tulfo, at ang pagka-big mouth niya at ang pagpipretend niyang macho siya, matapang at malakas ang loob niya para labagin ang batas, that is a very clear case na hindi nararapat na manatili itong si Erwin Sylvester Tulfo sa pagkasenador. Sapagkat when you are not following the law, and not just you are refusing to follow the law, but you want to openly violate the law by bending the law, aba, wala po sa wastong katinuan ang pag-iisip ng isang senador na tinatawag na mambabatas. Therefore, he needs to be removed from office. And ang removal from office sa isang senador, hindi sila impeachable official, kagaya ng presidente at ng vice president. So, pwede po siya ma-remove by way of recall election. Hindi pa po nangyari yan, o kaya by way of disciplinary action at the Senate. So, pero importante pinupuna at pinupuntuhan na baluktot, mali at wala sa hulog at hindi nararapat na magpapatuloy pa sa pagiging senador kung ganito ang uri ng takbo ng utak ni Sylvester Erwin Tulfo, sapagkat delikado ito. At kung hindi niya kinikilala ang kanyang Declaration of Public Oath of Office na kanyang sinumpaan at hindi niya kinikilala ang tunay na diwa ng batas na no one is above the law, and hindi niya naintindihan na may tinatawag na ignorantia lihis non excusat. Ignorance of the law is not an excuse, and dura lex sed lex. Mga Latin words yan na very basic. Pag sinabi pong dura lex sed lex, the law may be harsh, but it is the law. You have to follow it, and even the president needs to follow it, and everyone else, including a senator, lalo na. Dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. So, ang batas, pwedeng yan ay hindi tumutugma sa kung anong popular na opinyon ng tao sa isang pagkakataon,
at pwedeng yan ay mukhang hindi makatarungan, pero kung yan ay umiiral na batas at hindi yan nawawala o nabuburat na babago, bagamat anuman ang iyong nararamdaman tungkol sa umiiral na batas, hindi mo pwedeng labagin yan kasi batas yan. At yun po ang kasunod na sinabi ko kanina. Ignorantia lihis non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ipagpalagay nating ignorante sa batas itong si Erwin Tulfo, si Sylvester Erwin Tulfo, kasi hindi naman siya abogado. Hindi rin po ako abogado, pero hindi rin ako nagmamarunong sa batas. Pero bago pa ako magsalita, nagre-review muna ako, nagbabasa, at binabalikan ko ang kasaysayan at mga karanasan upang hindi po ako magkaroon ng baluktot na mga pananaw sa mga bagay na mahalaga po sa pambansang usapin. Not just because you have an opinion, you will automatically declare your opinion kahit na baluktot ito, mga kababayan. Kaya itong si Erwin Sylvester Tulfo, dalawang bagay ang ipinakita niya, hindi niya naintindihan ang doktrina sa batas, that dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. At itong ignorantia lihis non excusat. Ignorance of the law excuses no one. Siguro ang kanyang atrasan, salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Pero dapat nasa konteksto yan. Kasi ang gusto nilang igiit nila Tito Soto, nila Boying Rimulya, nila Sylvester Erwin Tulfo at mga kabarkada nila at kabalahibo na hindi dapat maging bahagi ng Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya upang mapangalagaan ng gobyerno ang kanilang kaligtasan at seguridad, ay sapagkat sabi ni Rimulya, dapat magkaroon muna ng restitution. Pag sinabi pong restitution, ikaw ay magbalik ng mga ninakaw na kayamanan o mga ina-allege na ninanakaw na mga dambong at mga pinagdurubuhan na kayamanan o pera. Yan pong ibig sabihin ng konteksto ng restitution. Pero wala po kasi yan sa batas ng Witness Protection Program. There is no law on that requiring restitution. The restitution, sabi ni Senator Marcoleta, na isa ring abogado, can only be established by the court. Kasuhan mo muna sila and then iproseso yan sa korte. Eh si Marcos nga hindi nagbabayad ng buwis even with the Supreme Court final decision na 203 billion pesos. Again 203 billion pesos ang dapat na bayaran na buwis ng pamilya Marcoses, no? With Bongbong Marcos as the state administrator, ay hindi niya binabayaran ito, mga kababayan, with finality of decision also sa Korte Suprema. Pero patay malisya lang itong si Bongbong Marcos Jr. So yan pong punto de vista ko. Hindi ko mo popular na ipapabalik ang mga nakaw na yaman at bawiin, pero kung pag-uusapan at ang ating pinupuntuhan, ano ba ang batas na nagbibigay ng batayan kung sino ang pwede sa Witness Protection Program. At binabanggit ni Senator Marcoleta, wala sa batas na nagbubuo ng Witness Protection Program na mayroong requirement of restitution bago ka maka-apply at makonsider sa iyong pagiging witness of the state under protection. So wala pala yun sa batas. Pero hindi nangangahulugan na dahil hindi yun i-require, hindi na natin nahahabulin. That's another point. And I think ganun ang pagpapaliwanag ni Senator Marcoleta. Bagamat hindi natin i-require dahil wala sa batas na pwede talaga palang sakupin at ipailalim sa Witness Protection Program ang mga Diskaya couple, kagaya ng gustong mangyari ngayon ni Bryce Hernandez at nitong sila Alcantara, malinaw po na hindi pala requirement sa batas na dapat magbalik ka muna ng ninakaw na kayamanan. However, if it is voluntarily done by the Diskaya, okay yon. Pero kung gamitin mo yun as requirement in the absence of a court decision yet to be rendered, wala pang ang kasong na isampa, nag-iimbestiga pa lang, at kailangan mo i-security protect sila as state witness, eh bakit hindi mo gawin yung kung ano nakasaad sa batas? And then kung hahabulin at sila ay sisingilin at pababawian ng nakaw na yaman, hindi daan natin sa proseso. Pero ito kasing si Bryce Hernandez, para pagpapakita ng goodwill, nagbalik siya ng isang dinambong na kayamanan
sa unit na tinatawag na Denali Yukon. I think it is worth 17 million pesos na sasakyan, luxury, para pagpapakita daw ng goodwill. And then isusunod pa niya ang mga Ferrari niya at iba pang mga Lamborghini, whatever. Pero yun ay voluntary niyang ginawa para mag-gimmick, maybe, or konsensya man, maybe. Pero wala po yun sa requirement na para magkaroon ka ng access to become considered as a state witness under protection by the state. In the Witness Protection Program, ay dapat mag-surrender ka kagad ng kayamanan. Kung ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagiging whistleblower po ninyo involving sa crime of corruption and plunder. Sabi ni Senator Marcoleta, sundin natin ang batas. Bakit ninyo hindi i-consider ang mga Diskaya couple? Qualified naman sila. Dahil wala naman ang requirement diyan ng restitusyon. Ang pagbabawi at paniningil sa kanilang mga dinambong na kayamanan will follow in the court decision. Yun ang sinasaad sa batas. Diyan po pumasok at umeksena itong si Sylvester Erwin Tulfo na wala sa hulog at bumaliktad nga sa bullseye, bulljack ang kanyang pahayag, lalo na dito sa mga nakakaalam sa batas like Justice Tiam ng Korte Suprema dati na nag-retire na, at itong si Attorney Bing Guanzon. Kaya mga kababayan, nagpapakita po ito ng malubha na kalagayan ng kakulangan sa kapasidad at kakayanan na maging senador ang mga kagaya nito ni Erwin Sylvester Tulfo, the great pretender and the great law bender. Dapat tanggalin na ito sila At pati si Ontiveros at sila Tito Soto, sapagkat nakikita natin, they are using their being senators not to become yung competent legislators na tagagawa ng batas or magiging representasyon ng mamamayang Pilipino sa matino at matuwid na pamumuno at pagtindig bilang opisyal ng gobyerno. Kundi, itong mga kagaya nila, si Sylvester Erwin Tulfo, si Tito Itbulaga, Senator, at itong si Hontiveros, they are operating not as for the interest of being competent legislators, for their being senators, but for being political operators in behalf of the evil regime of Marcos and Romualdez. Operator sa politika ni Marcos at ni Romualdez. Yun po ang nagiging pagbubunyag ngayon ng pagkatao ni Erwin Sylvester Tulfo. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay nyo kay Ka Eric at sa inyong pag-promote ng ating channel at ng ating mga videos. Dumadami po ang ating mga subscribers, dumadami po ang ating mga supporters, at lalo pa pong nagiging masigla ang Ka Eric Celis YouTube channel. Sa gustong tumulong po sa advocacy and campaign initiatives po ng grupo ng Bangon Sambayanan with Ka Eric, you can contact po ang number 0916-308-7710. Ulitin ko lang po, 0916-308-7710. Silangging po yan, Ruhilda Celis. Pwede po yan sa GCash, pwede rin po yan sa coordination. Para po magtuloy-tuloy din ang ating advocacy for good governance at pagtatanggol sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino.